Welcome boys and girls, welcome to my channel. And right now, dito ako sa Hong Kong. And meron kaming trip ng wife ko. Actually, sumunod lang ako. Galing siya sa work. And sumunod lang ako para mamasyal kami kahit pa paano. Ikot-ikot sa Hong Kong hanggang sa maahit ko yung may pimple ako eh. Naahit ko. Sakit nga eh. Anyway, so for this trip, for this video, medyo papalaban tayo sa food trip. Kasi part na itinerary natin kumain sa mga Michelin restaurant dito sa Hong Kong. Plan ko, pupunta dapat ako sa Lam Island. Pero nung pagdating ko from the airport, medyo late na ako nakarating dito sa hotel para iwan yung gamit ko. And kung pupunta pa ako na Lam Island, malilate ako ng uwi. So instead, contingency plan, nag-search ako ng nearest restaurant na medyo okay ang Xiaolongbao at medyo okay yung food. And una ko nakita ay medyo fancy, medyo maganda. Sinearch ko at pinuntahan ko yung Lulu Bao Bao. So from Aki Hotel, medyo 20 minutes taxi ride siya. Tapos it cost siguro around $100 Hong Kong dollars going there. So malapit lang siya kung tutusin. Pero dahil traffic, yun, medyo naipit tayo sa traffic going there. Kasi after siya ng Ocean Park. Pero interesting, kasi parang ngayon lang ako napunta sa side na yun ng Hong Kong. This is my 5th time na namasyal here dahil sa Tsim Sha Tsui, Central, PST pa rin. Nakapunta ako ng North. And ngayon dito naman sa Wan Chai area ako nagstay. So interesting yung Lulu Bao Bao. Kasi meron siyang dandan noodles, tsaka masarap yung food din nila. Hindi ko na nandito ako ngayon sa Lulu Bao Bao. It's another Michelin restaurant here sa Hong Kong. So 2024, 2025. Tapos mga specialties nila, crispy pigeon, hindi ako kakain nun. Shrimp, shrimp, pero hindi rin ako kakain nun, bawal sa akin. Ito mukhang interesting. Scallop steamed dumpling. Tapos meron silang dessert, Japanese strawberry and red bean paste steamed. So meron silang combo set. I'm getting yung combo set na yung 3. Kung saan order ka na main dish, cold dish, and dim sum. It's 108 Hong Kong dollars yung price niya. Yung bill ko, dagdag ako ng Coke Zero, naging 111. Siguro plus tax pa to. Or just mga around 120 to 130 Hong Kong dollars. Oh, thank you. So yung order, mabilis lang. Less than 10 minutes yung order, dumating na yung set na in-order ko. Mabilis serving. Mabait din yung nagsaserve. And it's medyo gusto kong itry yung mga Michelin star tsaka mga Bib Gourmand na restaurants. Nauuso siya eh. So paano umorder dito? Bibigyan ka ng QR code. Tapos order ka by app. Important meron kayong wifi. Medyo malaki yung serving niya, no? Coke Zero. Medyo malaki yung serving niya. Try natin. So makita niyo yung mince meat. Bango, sarap. Malamig may peanut sauce yung noodles. Good luck sa ating carbs for today. Amin yung kanyang, peanut butter. Kung kumakain ka ng dandan noodles sa Din Tai Fung, parang ganun din siya. May sabaw lang siya. Manalo. Mapunta kayo dito, dayuhin nyo to. Per set yung kanilang binibenta. Hindi ko lang kung pwede mag-a la carte. So try natin yung Xiaolongbao special nila. So may sausawan din. May ginger sauce. Lagyan ko ng chili oil, chili paste. Sarap. Panalo. So hindi ako nag-lunch para dito. Parang ito yung first meal of the day ko lang. Medyo parang bagong experience yung mashed avocado. Pwede ko siyang gawin sa bahay, experiment natin. Kasi yung wife ko meron siyang tinanim na avocado sa bahay niya sa QC. Siguro babalik ako dito tomorrow. Kasama ko yung wife ko. Kain ulit kami dito. Kailangan matayin niya to. Sarap. Panalo. Hindi nakakaumay eh. Di ba pag dandan noodles, minsan talagang maumay ka doon sa pagka-butter ng peanut butter. Or anghang. So, hindi. Tama-tama lahat. Yung spice niya, tama-tama. Yung noodles niya, hindi madami, hindi kulang. Tama lang. Parang inaral lang yung serving nila para maging pleasant yung eating experience. Grabe. Good find. Wala to sa listahan namin ng wife ko eh. Pag nakita ko daw siya randomly kanina, okay. Tinry ko na rin. Try natin yung avocado. Bagong style ng avocado to. Avocado nilagyan na ng pepper at parang special sauce. Grabe. Sarap pa. Sarap pa. Na mga sa pagkain. Sabi na yun.
Sobrang sarap. Sobrang sarap, promise. Bago sa panlasa ko, tapos sobrang sumasagad. Parang hindi siya nakaumay. Ang refreshing na cold dish. Dapat nung punta ito ng asawa ko, balik kami here. Ang huli kong lasa to. Sobrang okay. Ubus mo ng dandan noodles. Pagkaubos ng dandan noodles, shalong bao, and then last yung avocado. Yun ang gusto ko pag nagta-travel. Bukod sa bagong place, may explore mo. Mga bagong pagkain, nalitikman ko rin. Masarap akong mahilig ako kumain. Challenge ako kasi may diabetes ako, pero gusto kong kumakain. Hindi naman ang gamot. Mag-exercise naman kami, worth it. So, dapat controlled pa rin yung kain. Kung lulubaw, ngayon ko lang siya nakita. Kanina ko lang nakita, ni-research ko, Michelin pala siya. Panalo. Parang binagyo. Walang natira. Ubus na yung mga kinain ko. Sige, kung i-relate ko yung dandan noodles, siguro 4 out of 5 yung dandan noodles. Xiaolong bao, 3.5. Parang normal lang yung xiaolong bao eh. Pero panalo yung avocado. Yung avocado rating ko dyan mga 4.8. Sa panabago sa panlasa ko, sobrang sarap niya. Sobrang juicy niya. I-suggest ko pupunta kayo rito, yun yung cold dish yung kunin nyo. Sa combo set na meron sila. Kinuha ko yung dandan noodles, kinuha ko tong mashed avocado and pepper, and pork xiaolong bao. Tapos Coke Zero. So, ang mga bill ko nito, 108, 111. And plus tax siguro. So, babayaran ko na siya doon. Babayaran mo siya sa counter. Papakita mo yung QR code. Hindi ko na sinama sa video, but the following day, binalikan namin siya ng asawa ko. At doon kami kumain ng breakfast. Para mapatikim ko sa kanya yung favorite kong dandan noodles. Yun. So, next stop na food trip. Nagkayayaan lang. Medyo late na dinner din. Kumain kami sa Five Guys. Another food trip. This time around, pinuntahan ko naman yung branch ng N1 Cafe doon dito sa Wan Chai. Usually kasi nag-N1 ako doon sa Tsim Sha Tsui. Ngayon, since malapit lang sa hotel namin yung N1 Cafe, tinry na rin namin. So, if man-check nyo sa kabilang video ko, yung last trip ko sa Hong Kong, doon pa rin siya. And ito naman, same yung design, same yung menu, same yung atmosphere. Mas maluwag lang yung sa Wan Chai. Yun. Like when ordering avocado toast whenever I'm in N1. But this time, like yung smoked salmon. Bagel. So, masarap siya. Healthier option. Merong gulay, may lettuce, may egg. Tapos yung egg na poached egg, hindi siya yung fried egg. Sa poached egg, tapos, syempre yung salmon, protein. Yung bagel na lang yung pantalo kasi carbohydrate siya. Kahit nag-monitor ako ng carbs, dahan pa rin. Tamang system na pagkain pa din yung ginagawa ko. Just to keep my sugar in place and intact. Kanya food, parang tinaanan na bagyo. Ubus na siya. So, after this, balik mo namin hotel. Internet muna. Siguro ako inom ng gamot. And then, hot chocolate, no? Yung next. Yan, hot chocolate. So, baka pa-share kami somewhere in, saan ba? Causeway Bay or Mongkok? We'll see. On our way to Causeway Bay, minadaanan lang kami parang weekend market. Isa siyang walkway lang where merong mga stores and mga interesting finds that you can check out pag pumunta kayo sa Wan Chai. It's near, it's in Litung Station. Bumili kami ng bakehouse ulit. Egg tarts. Para matry namin egg tart ng bakehouse. Kasi kahapon, sa TST, naubusan kami. Kaya nag-donut na lang kami. So, nandito kami sa isang street
na Litong Avenue. Meron siyang para mga market. May mga artworks, may mga perfume, pabango, may mga stores din. So medyo madami-dami yung parang interesting finds dito siya. So sa taas lang siya ng Litong Station. Something here. Realty Fashion. So we left na after 23 minutes, naglakad kami ng wife 23 minutes from that weekend market sa Litong. We went to Causeway Bay. May option naman if you want to take the train, pero hindi namin ginawa. Nilakad namin, parang exercise na rin namin siya. So first agenda sa Causeway Bay, we bought muna sa Coco Lab some chocolates pang baon kasi mahilig ako sa dark chocolate. And yung wife ko bumili siya ng hazelnut chocolate naman doon. Tapos nag-chocolate drink na rin kami. So while in Causeway Bay, napunta kami doon sa isang bilihan ng mga hindi siya record store, but mga supplies or mga speakers. Working, we'll check out speakers for our turntables. Let's see what we have. Yan, pagka-audio file namin. Yung wife ko kasi meron siyang music room project and she's eyeing for that siguro ideal setup. Meron ding speakers and clips, tapos marami pang iba, pati yung router ata. I'm not sure kung anong tawag doon, pero yung EFI something, parang Bluetooth connector lang that will connect all the system. Dati kasi the wire pa, diba? Ngayon yun ang system, Bluetooth system na lang siya. And then lastly, we had dinner. We want to make sure na yung dinner namin here ay medyo special. Around 4 p.m., pumila na kami sa Camps Rose. Dito lang yun din sa Hennessy Street, Hennessy Road. Crispy lang. Okay, we're going to order na. We're going to order yung pork barbecue char siu and roast pork. Yung char siu niya, $100 Hong Kong dollars, and then pork ribs 110, roast pork 110, tapos marinated tofu 15, tapos magano kami noodles, rice, and exciting. Imagine, meron siyang 11 consecutive Michelin star, 11 consecutive years yun. Madami-dami. Marami nang napatunayan itong restaurant na to. Roast pork, regular, marinated tofu, rice, noodles, Scallion, 1 steamed rice, 2 Coke Zero. Thank you. Order na namin. So, we're ordering nga yung barbecue, roast pork, marinated tofu, roast, yung noodles, tapos rice sa akin, 2 Coke Zero. Ayun. Exciting. So, isang oras kami pumila para dito. And, yun. The best. Sige, abangan natin yung food. Orasan natin. Ang serving dito, nag-start ng 5:25. 5:27. Check natin ilang minutes yung serving nila. So sa order namin, siya, $341. Hong Kong dollars. 341. So you can pay either pwedeng credit card, pwede rin cash. I think may cash pa kaming konti. Aabot naman yung cash namin in case hindi pwede yung card. Yes, aabot ko. So yung pork barbecue is here. Pwede ka lang kumain. I'll wait for the noodles. So meron na yung pork barbecue. Oh, wow. Share tayo. Yeah. Really? Ito yung roast. Tama ba? This is your, pork. Yung roast pork. Roast pork. Ito yung char siu. Char siu. Thank you. Thank you. Parang walang soup. Walang? Walang soup. Oo. So yun yung order namin. Isang roast pork. You order rice.
Ano, oh. Taste test, start eats. So yung barbecue, ito ba yung ano? Oh my god, lasang maalat siya, pero lasang puso. Lasang dagat. Wala ano. Parang mas gusto ko yung tofu sa North Park. No, tama ba? Sabi ko. Oo, yung walang alat. No? Pero kailangan balance. Medyo madaming meat and protein. Ang ini-expect ko yun siya. Yung roast pork niya. Ano ba yun? Okay lang. Yung parang lechon Macau. Yung spare ribs. Parang spare ribs to. Pero masarap din. You have to try this. It's so good. So spare ribs nga siya. Magkabin siya. Tignan ko sa inyo yung lasa niya. Gusto mo tikman daw? Kuha ka lang. Try naman natin yung pork barbecue. Pork barbecue. Magkalasa siya. Siguro same yung timpla. Magkaiba lang yung pork barbecue and spare ribs. Anong mas type mo? Mas madaling kainin yung pork barbecue. So wala siyang buto. Kuha ka lang. Gawin saktong dinner. May pa kami mga egg tarts. Gusto mo try itong noodles siya? No? Tingnan ko ano. Tataka talaga ako bakit sa Mega Mall na wala. No? Oo nga. Ito rin yun eh. Di ba kumakain tayo doon? Di ba nag-order tayo doon? Ito rin yun eh. Bakit parang sa Mega Mall hindi siya as salty? Oo nga. Baka mas matagal itong nangyari mo. Pati yung logo, ito rin eh, di ba? Siguro pa ha? Bakit nawala? Siguro kasi natapatan ng manam. Hindi din nila masyadong minarket. Oo, parang. Nakakunti lagi tao dun. Sana hindi mag-spike yung sugar ko kasi madami naman kami nilakad. More or less mga an hour yung lakad namin. Oras din, no? Parang mga 1:30 or si tayo, no? Saan tayo nagpunta? Sa Egg Tarts. Egg tarts. And then, Causeway Bay. Kasi sa car dito mayo. So, oras na tumayo. Siguro we burn a lot of calories pala. Nakaka 8,000 steps. 8,291 steps per day. Not bad. 4 kilometers. Can I try this? No, sure. Of course. That's good. Kailangan kainin mo yung pati yung litid sa bones. Kaya yun yung experience. Kakain lang kami, okay? Okay. Busog. It's a good meal. Ayaw pa rin mapakita ng asawa ko sa video. Pero ito is a good meal. Sarap, busog. So nagmamadali siya ngayon kasi may BTS concert. Ayun. And tomorrow babalik na kami ng Pilipinas after a food trip sa Hong Kong. It's worth it. Sulit na sulit kasi medyo na-addict na rin ako sa mga Michelin food. Sa Thailand pala, Michelin yung pinagpilay na namin. Ngayon, dito rin. Parang nagigets ko kung bakit siya masarap, ba't siya Michelin. Namamarketing na lang. Namamarketing daw ako, pero totoo kasing masarap. Gaya na itong Cam's Roast. Yung Lulu Baobao din. So, namamarketing ako. Target market. So yan, siguro pansin nyo medyo iba na yung format ng vlog ko. Medyo may pagka food and travel na siya. Papaka-connoisseur na rin ng coffee. Parang yun na yung direction. Masarap eh. Anyway, ayun, sige. Mamaya ulit, maglalagi na ito ko. Kailangan na namin umuwi. Kakain pa kami ng egg tarts. Okay, later. Yun, basta the goal lang naman for this trip is to, para samahan ko yung wife ko dun sa work here. Tapos, explore and eat good food. And na-achieve naman namin yung good food at saka yung samahan siya dito sa trip na to. And bitin. Ng 3 days, 4 days, 19, 20, 10, 12. Yan, mga pa na 3 days total. Bitin siya for a trip like this. Dahil ang dami kailangang kainan at puntahan sa Hong Kong na hindi pa namin napupuntahan. Nakailang balik na ako dito, bitin pa rin. Ang dami dapat pang i-explore. Same thing in the Philippines. That's why I'll explore many more food than restaurants. I will explore or travel kung ano pa man yung pwede nating explore sa Philippines and in other countries na pupuntahan pa natin in the future. Okay, medyo late na. And I really want to thank you for watching this video. And I hope you enjoy the rest of my videos. If you want binge watch kayo ng
sa channel ko. Marami pa akong video doon na I think magiging interested kayo kasi may travel to Thailand and other places in the Philippines. And syempre, I would like to ask for support to like this video and subscribe to my channel. Ayun, malaking tulong yun sa aming mga content creators kasi libre naman siya. Pero in terms of improving our channel, improving on how we do things, improving yung content namin. Alright? Sige. Thank you very much. I hope you like this trip sa Hong Kong. And subscribe. And see you on the next one. Ciao.